Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Isinusulong ni Chief Minister Abdulrauf Makakuwa ang mas pinalakas na regional partnerships matapos makipagpulong ang BARMM sa mga opisyal ng pamahalaan ng Brunei Darussalam, kaugnay ng ginanap na BIMP-IAGA Strategic Planning Meeting. Pinangunahan ni Minister Tarmizi Masahod ng Ministry of Transportation and Communications ang pagpupulong kasama si Haji Muhammad Salihin Aspar, Permanent Secretary ng Ministry of Transport and Info Communications ng Brunei. Tinalakay sa pagpupulong ang mga posibleng kooperasyon sa larangan ng connectivity, trade facilitation, digital innovation at pagpapaunlad ng halal industry. Kabilang sa mga isinulong ang pagpapalakas ng standards at certification systems sa halal sector, gayon din ang pagpapalawak ng mga oportunidad sa pamumuhunan upang mapalakas ang posisyon ng dalawang ekonomiya sa global halal market. Tinalakay rin ang posibilidad ng pagbubukas ng direct flights sa pagitan ng BARM at Brunei upang mapabuti ang mobility, turismo at kalakal sa loob ng BIMP-IAGA sub-region. Napag-usapan din ang digital transformation initiatives, kabilang ang mga sistemang katulad ng e-Zakat platforms at iba pang teknolohiya para sa mas efficient na public service. Ayon sa pamunuan ng rehiyon, ang dialogong ito ay unang hakbang tungo sa mas formal at mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng BARM at Brunei alinsunod sa adhikain ng mas matatag na Bangsamoro na nakatuon sa economic resilience, regional connectivity at innovation-driven governance. Matagumpay na nagtapos ang seminar workshop patungkol sa Bangsamoro Architecture at mga kaugnay na sining nito na pinangunahan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month noong February 11 to 12, 2026 sa Cotabato City. Narito ang report. Sa temang From Tradition to Structure, a seminar workshop on Bangsamoro Architecture and Allied Arts, layunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa sa mayamang tradisyon ng arkitekturang Bangsamoro at ang kahalagahan ng Moro traditional motifs bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kultura at pagkakakilanlan ng mamamayang Bangsamoro. Binigyang diin ni BCPCH Chairperson Salem Lingasa ang kahalagahan ng mga inisyatibong ito sa pagpapahalaga at pangangalaga ng kultura. Napakahalaga siya in the sense that ang target namin is awareness of our people. Ano talaga ang role ni cultural heritage sa Bangsamoro, sa life ng Bangsamoro. So, as we know well that our mandate is to write the Bangsamoro history and then to preserve the Bangsamoro cultural heritage. So ito na, mas lalo na itong programa today na first in its nature, na talking about infrastructure in line with yung sinasabing Islamic principle sa mga cultural workers at saka mga technical people, mas lalo na itong engineers o architect na Bangsamoro at saka mas lalo na sa Bangsamoro people na at least mag-spare sila ng oras para babalikan yung history natin, babalikan yung culture natin. Tinatayang nasa 30 kalahok na binubuo ng mga arkitekto, inhenyero, design practitioners, mga mag-aaral at cultural workers ang dumalo sa programa. Tinalakay sa unang araw ni Sharia Council Architect Al-Malik Jamla ang pagsang Bangsamoro architecture built by faith and creativity of the Bangsamoro people, kung saan binigyang diin ang ugnayan ng pananampalataya, kultura at malikhaing disenyo sa paghubog ng mga istruktura sa rehiyon. Of all, I would like to thank the BCPCH for having this seminar workshop on Bangsamoro architecture and allied arts. So in celebration of National Arts Month, na may team na ani ng sining, katotohanan at giting. So doon pa lang sa team ng National Arts Month, pasok na tayo doon eh. Dahil pinaglaban natin yung ating unique culture and identity. So isa sa mga pinaglaban natin, kasama doon, hindi lang ng mga buhay ng ating lugar, but kasama din doon yung mga architectural natin, yung mga struktura at mga gusali na nagiging simbolo ng kung ano yung unique culture natin.
Samantala, sa ikalawang araw ay tampok ang presentasyon ni Alnazar Ali, head ng National Committee on Visual Arts ng National Commission for Culture and the Arts, na tumalakay sa articulating Moro traditional motifs, exploration of its historical and cultural context. Workshops and trainings like this we are creating kasi cultural spaces. We call it cultural and artistic spaces, not only to propagate but also to teach. Because how can you improve the society in learning their cultural heritage if by themselves they would not learn? So learning is actually a way. If schools are very limited in exchange of information like cultural heritage that we have, then perhaps the commission under the BCH and NCCA must create more spaces on interactions, because workshop is actually interaction, experiential, that people would not only learn academics but also to experience. Like for example, the experience on music, the experience on what I have discussed is all about the visual forms of the Bangsamoro, like the Okil, for example, which has having a very limited reference. And if you have workshops and platforms like this, then it would expand to that kind of learning, that reference that we have a very little evidence of reference that we have today in libraries or schools, then this can mitigate that kind of referential information to not only to the public but to the young people. Ayon sa BCPCH, layunin ng seminar workshop na itaguyod ang heritage conservation at ang integrasyon ng traditional na prinsipyo na disenyo sa makabagong arkitektura. Sa pamamagitan ng participatory at experience learning approach, hinikayat ang mga kalahok na maging aktibong tagapagtaguyod ng pangangalaga at pagpapatuloy ng arkitekturang Bangsamoro bilang mahalagang pamana ng rehiyon. Yana Sanday, BIO News. Nagsagawa ng pre-Ramadan Symposium ang Bangsamoro Darul Ifta bilang paghahanda sa banal na buwan ng Ramadan. Isinagawa kahapon ang pre-Ramadan Symposium kung saan tinalakay ang kahalagahan ng pag-aayuno, spiritual na paghahanda at ang mas malalim na paunawa sa mga aral ng Islam upang higit na maging makabuluhan ang paggunita ng Ramadan. Samantala, pangungunahan din ng BDI ang Quranic competition sa buong buwan ng Ramadan. Gaganapin ito simula February 17, alas 8 ng gabi sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex. Inaasahang magsisilbing makabuluhang pagtitipon ang nasabing kompetisyon na nakatuon sa pagpapalalim ng pananampalataya, disiplina at paggalang sa banal na Quran. Ito rin ay mapapanood ng live sa Bangsamoro Government at Bangsamoro Darul Ifta Facebook page. Matagumpay na naisagawa ang magkahiwalay na consultative meeting sa pagitan ng Philippine Muslim Judges Association, Office of the Chief Minister at Bangsamoro Parliament kahapon, February 12, 2026. Narito ang buong detalye. Ang Philippine Muslim Judges Association o PMJA ay inaprubahan ng Korte Suprema bilang opisyal na plataporma para sa ugnayan at pagtutulungan ng mga hukom mula sa mga Sharia court at regular na hukuman sa buong bansa. Nagdaos ng magkahiwalay na consultative meeting ang PMJA kasama ang Office of the Chief Minister o OCM at ang Bangsamoro Attorney General's Office sa Haraya Hall Mall of Alnor, Cotabato City. Dumalo sa nasabing pulong sina Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua at Bangsamoro Attorney General Attorney Bantuas Lucman. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Chief Minister Makakua ang patuloy na pangako ng pamahalaang Bangsamoro sa pagpapalakas ng ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang sa sektor ng hustisya. The Philippine Muslim Judges Association plays a vital role in these efforts by fostering cooperation among judges, advancing reform, and providing a collective voice within the judiciary. The PMZA strengthens public confidence in the justice system. More importantly, it reassures Muslim communities that the law listen, understand, and safeguard their rights within the national legal framework. Peace and prosperity cannot take root anywhere where justice is perceived and equal. A fair and inclusive justice system is the foundation of trust. When people believe disputes will be resolved lawfully with dignity, they choose dialogue over conflict and institutions over instability. As Chief Minister,
I reaffirm the Bangsamoro government's readiness to work closely with PMJA. Sa parehong araw, nagsagawa rin ng hiwalay na pagpupulong ang PMJA kasama si Parliament Speaker Muhammad Yacov sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Bangsamoro Government Center na dinaluhan ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Binigyang diin ni Speaker Yacov na ang Sharia ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan at sistemang panlipunan ng Bangsamoro kaya't nararapat lamang na higit itong mapalakas at maisama sa umiiral na balangkas ng hustisya. It is both a privilege and a pleasure to host this courtesy visit and dialogue session here at the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. This gathering embodies our deeply rooted values of unity, compassion, and collective governance inspired by the spirit of Islam as our religion and enriched by our Filipino culture. At the heart of our justice system in the Bangsamoro lies the recognition of Sharia as an integral component of our legal and cultural identity. Ayon kay Court of Appeals Justice Edil Wasif Badiri, National President ng PMJA, kinikilala ng Korte Suprema ang mahalagang papel ng Sharia sa kabuuang sistemang panghukuman ng bansa at ang pangangailangang higit pa itong paunlarin. Sir Speaker, the Supreme Court has given importance to Sharia in its strategic plan for judicial innovation. It expressly recognizes and underscores the vital role of Sharia law in the Philippine legal system, highlighting the need to strengthen its institutional framework and expand access to Sharia courts and services. It is only this Supreme Court Speaker, the Supreme Court under Chief Justice Gismundo, heavily supported by Saj Leonen, and of course our very own Justice Lima Ampao, that has given crucial and critical importance to Sharia. For the previous years, hindi ko pinapansin yun. Si Saj Leonen lang yung nagka-champion sa Sharia. So in this context, the PMJA, we established this speaker in 2024, serves as a vital platform for Muslim judges and justices to advocate and advance Muslim legal concerns. PMJA is duly recognized by the Supreme Court as a key institutional partner in the development and promotion of Sharia law and in bridging the gap between the judiciary and local institutions, particularly within the Bangsamoro. Sa mga pagpupulong, nagkaroon din ng presentasyon hinggil sa kasaysayan, mandato at mga nagawa ng PMJA. Gayon din ang kasalukuyang kalagayan at mga updates sa Sharia justice system. Tinalakay ang mga konkretong hakbang upang mapabuti ang koordinasyon ng mga institusyon, mapaayos sa mga proseso at magtiyak na ang hustisyang Sharia ay higit na makararating sa mga komunidad, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan sa loob ng BARMM. Ibinahagi naman ni Committee on Bangsamoro Justice System Chair Suharto Ambulodto ang mga panukalang inisyatiba ng Parlamento upang higit pang mapatatag ang sistemang pangkatarungan. Kabilang dito ang pagtatag ng Bangsamoro Sharia Judicial and Legal Academy at ang pag-institutionalize ng People's Alternative System bilang mekanismo para sa mas mabilis at mapayapang pagresolba ng mga alitan. Binigyang diin ng PMJA ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga hamon at isyong kinakaharap ng mga Muslim judges at justices sa rehiyon. So alhamdulillah, we were able to lay to the good Chief Minister the issues and challenges confronting different Muslim justices and judges, and we hope that the good Chief Minister see the need to answer those issues and challenges, particularly by helping us in pushing for the legislation or enactment of particular Sharia and civil law related legislation that can and will enhance administration of justice both in regular and Sharia courts.
Umaasa ang PMJA na sa pamamagitan ng mga isinagawang pulong ay mabubuo ang mas malinaw at konkretong mga rekomendasyon, kabilang ang reforma sa polisiya at mas sistematikong koordinasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Hangad din ng PMJA ang mas matibay na suporta sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga Muslim judges at court personnel upang higit na mapahusay ang paghahatid ng serbisyong panghukuman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yana Sanday, BIO News. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng pagkakatatag ng Special Geographic Area, isang pagsasanay para sa mga magsasaka at mangingisda ang matagumpay na isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform kasabay ng isang information caravan sa pangunguna ng MAFAR Information and Communication Technology Section nito lamang Martes, February 10, 2026 sa munisipalidad ng Kadayangan Special Geographic Area. Nagtipon sa naturang aktibidad ang mga magsasaka at mangingisda ng SGA na pare-parehong nagnanais na matuto, mapalakas ang kabuhayan at maunawa ang mabuti ang mga programa ng pamahalaan na kapakipakinabang para sa kanila. Isang buong araw na interaktibong diskusyon at talakayan ang nailunsad kung saan paksa ang iba't ibang agricultural programs katulad ng Agriculture Services and Halal Processes, NextGen, RCM, PRISM, AMAD at RSBSA na naglahad ng mga oportunidad para sa produktibidad at kaunlaran ng pagsasaka, agribusiness support at access sa mga government assistance. Bukod pa rito, may mga session din at hands-on demonstration para sa mga magsasaka tungkol sa aquaculture ng BARM, proper fish handling at fish preservation methods na nagbigay daan para sa mga kalahok na magkaroon ng mahahalagang kaalaman sa post-harvest management at sa pagpapabuti ng kalidad ng produkto maging ng pagpapataas ng income potential. Mahalagang bahagi rin ng aktibidad ang Information Caravan kung saan nabigyan ng kalinawan at dagdag na impormasyon ang mga farmers at fisher folks ukol sa digital platforms at communication channels ng MAFAR, kasabay ng pamamahagi ng IEC materials na nagbibigay diin sa essential technology and access to information pagdating sa pakikipag-ugnayan sa mga komunidad ukol sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Bahagi rin ng pagsasanay ang balik sigla sa ilog at lawa program at prevention of illegal, unreported, and unregulated fishing practices na nagpapatibay ng pangangalaga sa kapaligiran at responsableng pamamahala ng mga resources. Sa huli, ang kombinasyon ng technical training at digital information services na ito ay patunay lamang sa patuloy na pangako ng MAFAR na mas mapalakas pa at mas mapatatag ang mga bangsamorong magsasaka at mangingisda na naninirahan sa Special Geographic Area. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon ang Mindanao Easterlies. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, and Sorsogon at maging sa bahagi rin ng Visayas. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot ng pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.